Another day, another mini vlog. Pagka-uwi ni Hobby galing work ay kasama niya yung bunsong kapatid ko na si Nicole. Sinundo kasi siya sa amin ni Hobby dahil walang pasok si Nicole bukas dahil nga holiday. Kaya sa amin muna siya matutulog ngayon. Pagkadating nila sa bahay ay nagpahinga muna sila at maya-maya pa ay pumunta na kami sa park. Napag-usapan na kasi talaga namin na mag-i-street food trip kami for today. Kaya din hindi na ako nag-ready ng merienda sa bahay. Napakadaming food choices dito sa park kaya medyo nahirapan din kaming pumili ng kakainin namin. May shawarma buns, burger, hotdog sandwich, fries, iba't ibang street foods, meron pang mga Korean foods, corn dog, takoyaki at napakadami pang iba. At sa dinami-dami ng pagpipilian, yung napili naming kainin ni Hobby ay corn dog, samantalang si Nicole naman ay bumili ng takoyaki. Hindi daw kasi siya mahilig sa corn dog, samantalang kami naman ni Hobby ay na-miss na namin yung lasa ng corn dog dahil hindi na namin maalala kung kailan kami last kumain nun. Habang niluluto nga yung corn dog ay pumunta muna kami sa nagtitinda ng takoyaki para sabay-sabay na naming mabili lahat. Nakita nga din pala namin dito sa malapit sa nagtitindang takoyaki itong taba ng baka kaya naisipan din naming bumili neto. After naman nun ay binalakan na namin yung mga corn dog namin at sakto lang dahil nilalagyan na ng mayonnaise at ng ketchup. Bumili din kami ng isaw at ng kwek-kwek kasi feeling namin ay mabibitin pa kami dun sa mga nauna naming binili. Maliban doon ay every time na nagpa-park kami hindi pwedeng hindi bumili ng kwek-kwek si Hobby at hindi pwedeng hindi ako bumili ng isaw. Si Nicole naman ay bumili ng atay. So ito na lahat yung binili namin. After naming bumili ay umalis na din kami para umuwi na at mag-start na din sa aming food trip. Bali sa bahay na lang pala kami kumain dahil pagbalik namin dun sa may corn dog ay madami ng tao at wala na kaming mauupuan. So pagka-uwi nga namin ay niredy na namin lahat ng kakainin namin. Na-realize lang namin na napakadami pala naming binili nung nilalapag na namin. So ayun nga, may atay, may taba ng baka, may takoyaki, tas may dalawang corn dog at may isaw pa at may kwek-kwek. Dalang lang naman kaming mag-street foods kaya okay lang na napadami yung bili namin. Pero nung hindi pa kami mag-asawa ni Hobby, lagi talaga kaming nag-i-street foods kaya pinag-usapan namin kapag nagpakasal na kami ay babawasan na namin yung street foods at puro homemade foods na lang yung kakainin namin. Kaya nga, every time na uuwi si Hobby after work ay lagi lang akong may meriendang ginagawa para sa kanya. Minsan nga yung nire-ready kong merienda namin ni Hobby ay vegetable salad lang at dadagdagan ko lang ng boiled eggs para healthy talaga. So ayun, nagmerienda na nga kami dyan. And merienda time means kwentuhan time kaya nagchichikahan lang din kami niyan. And napadami nga talaga yung bili namin dahil ako halos hindi ko na maubos yung corn dog ko. At sa sobrang busog nga namin nung makapagpahinga kami ay nakatulog dyan si Nicole. At habang tulog siya ay naisipan namin ni Hobby na mag-jamming muna at yung jamming namin ay mga worship songs. Nung nagising naman na si Nicole ay nagready na din kami ng dinner namin. Busog na busog kami dun sa kinain namin kanina pero sayang kasi yung ulam kung hindi namin kakainin. Pagkatapos namin kumain ay nag-board games muna kami. Bali itong mga board games na to ay dinadala ni Nicole. Sabi ko kasi talaga sa kanya ay dalhin niya tong mga to para just in case maboard kami ay meron kaming magagawa. Actually, late na din talaga nung mga oras na yan. Pero dahil busog pa nga kami at hindi pa kami pwedeng matulog kaya naisipan na nga lang naming mag-board games para talagang hindi kami makatulog. Hindi pa nga kami nakakapagsimulang maglaro ay tawa na kami ng tawa. Hindi kasi namin alam kung sino yung mauuna. Ito naman yung first letters ko. Meron agad mabubuo na words which is sad at boy. Sad boy. Kaya lang, ang first player ay si Hobby at yung first word namin ay ox. Yung second naman ay si Nicole at ako yung pang-last. Sa umpisa ay madali pang magbuo ng words pero bandang huli talaga kapag paubos na yung letters ay wala na kaming malagay na mga words. Pero para hindi masyadong matagal yung game, sabi ko sa kanila ay mag-time kami for each player. Bali, tig 30 seconds kami each at kapag ka naubos yung time mo ay next player na. Ang sayo ko dito kasi nagamit ko yung letter Q tapos sakto pa na triple letter siya. Napaka-challenging maglaro neto dahil talagang mapapaisip ka. Pero napaka-satisfying naman kapag ka napupuno na yung board. Pero at the same time ay mas lalong humihirap. Tignan nyo naman yung search history ng kapatid ko kung ano-ano na nga lang yung mga sinesearch namin ng words. Pero in fairness, dahil sa kaka-search namin ay naubos talaga namin yung mga letters. Nung maubos na nga namin yung mga letters ay time to compute na. At ako yung winner dito sa laro namin na to. Nakaka-proud lang kasi actually si Hobby yung laging nananalo pag naglalaro kami neto pero this time ay natalo ko na siya.
Next naman naming nilaro ay yung meme game. Nakaka-enjoy at nakakatawa din itong game na to dahil nga meme game siya. Lagpas 12 na nga nung mga time na yan pero hindi pa kami masyadong makaramdam ng antok dahil sa kakatawa. Bali sa game na to ay merong 2 sets of cards. Itong mga pictures na to ay yung mga pictures ng memes at ito namang second set of card ay nandito yung mga sentences na mga nakakatawa. Yung maliliit na cards ay i-distribute ng tig 9 pieces for each player. Bali for each round ay merong isang judge. Yung judge siya yung pipili ng picture ng meme. Yung mga natirang players naman ay pipili dun sa mga maliliit na cards na merong sentences. Dapat yung piliin nilang card ay match dun sa picture para makabuo ng isang nakakatawang meme. Then yung judge yung pipili kung alin yung mas nakakatawa at yun ang mananalo sa round na yon. First to get 8 pictures wins the game. Siyempre, sino pa nga bang panalo kung di ako na naman? After ng isang game ay nakaramdam na din kami ng antok dahil oras na din talaga neto kaya nagligpit na kami. Yun lang, thank you for watching!